Ang Module 2 ay nagpakilala ng pangkalahatang balangkas ng adaptasyon. Ang Module 3 ay nakatuon sa pagtatasa ng panganib o risk assessment, isang panimulang bahagi ng adaptasyon. Ang layunin ng Module 3 ay mapalalim ang inyong pag-unawa sa proseso ng risk assessment sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng proseso alinsunod sa ISO 14091 at sa pagbibigay ng mga praktikal na halimbawa mula sa kaalaman at karanasan ng Japan. Pamantayang ISO 14091 ay nagpapahintulot sa alinmang organisasyon na magsagawa ng pagsusuri ng panganib sa kani-kanyang lugar, sektor, at interes. Ang module na ito ay para sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan sa umuunlad na bansa na nangunguna sa pagpaplano ng adaptasyon at disaster prevention sa kanilang mga rehiyon. Ang mga halimbawa ay nagmula sa sektor ng disaster prevention. Narito ang balangkas ng ISO 14091. Pansinin na ang risk assessment na inilarawan sa ISO 14091 ay pangkalahatan kaya ito ay maaaring magamit ng alinmang organisasyon sa alinmang sektor. Ang pamantayan ay hindi lamang nakatuon sa pagpaplano ng adaptasyon sa lokal na pamahalaan ng umuunlad na bansa. Maraming halimbawa sa annexes, ngunit maaari rin itong ituring na mga kaso. Ang bahagi 2 hanggang 5 ng module na ito ay tumutugma sa parteng ito ng pamantayang ISO. Ilan sa nilalaman ng Kabanata 55 at 77 ng ISO ay may pagkakahawig sa Module 2 kaya tinanggal ang mga ito sa Module 3. Ang pamagat ng ISO 14091 ay, Vulnerability, Impact, and Risk Assessment. Ang Vulnerability Assessment at Risk Assessment sa kontekstong ito ay halos magkatulad. Ngunit mas ginagamit ng ISO 14091 ang salitang, Risk Assessment. Ang impact assessment ang bumubuo sa unang bahagi ng isang risk assessment. Sinusuri ng risk assessment ang epekto ng pagbabago ng klima sa lipunan at sa mga ecosystems. Ang panlahatang pagsusuri ng panganib ay sinusukat ayon sa adaptive capacity o ang kakayahan ng lipunan na pakibagayan ang mga epekto ng climate change. Ipapaliwanag ng module na ito kung paano mapakikibagayan ang mga panganib sa hinaharap. Umaasa kaming nakakatulong ang module na ito sa inyong pagpaplano at resource mobilization. Alalahanin na ang paunang pagsusuri o preliminary assessment ang susi sa mga susunod na gagawin. Ipinakikilala ng bahaging ito ang balangkas ng risk assessment. Ang paglalarawan sa pamantayan ng ISO ay susuportahan ng mga halimbawa ng kaso sa Japan. Layunin ng risk assessment na malaman kung paano pinapalala ng climate change ang mga panganib sa komunidad, malaman ang panganib na pagtutuunan ng pansin, at upang matukoy ang mga hakbang ng maaaring gawin. Kadalasang mahirap magbigay ng sukat na kadahilanan kung bakit dapat iprioridad ang isang uri ng panganib kumpara sa iba. Sa pagdedesisyon nito, dapat isaisip ang saysay ng panganib batay mga pamantayan ng mga residente, lokal na opisyal ng pamahalaan, at eksperto. Ang unang hakbang sa risk assessment ay ang matukoy ang mga panganib na malaki ang magiging pinsala sa rehiyon at upang makita ang koneksyon ng panganib at mga epekto nito. Ito ang dahil kung bakit isinasagawa ang pagsusuri at impact chain development. Pagkatapos, gagawa ng mga climate projections sa bawat senaryo upang makita kung paano binabago ng climate change ang antas ng panganib. Halimbawa, ang panganib na dulot ng pagbaha ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng paglalagay ng datos ng pag-ulan sa tinatawag na River Projection Model. Pagkatapos, ang panganib ay tinatansya batay sa hazards, exposure, at vulnerabilities. Ito ang daloy ng isang impact assessment na isinagawa sa Japan. Ang mga gamit ng risk assessment ay una, matansya ang mga epekto ng panganib na dulot ng climate change, at pangalawa, isulong ang adaptasyon at mga hakbang upang makaiwas sa kalamidad at sakuna. Gagamitin nating halimbawa ang Climate Change Impact Assessment Report ng Japan. Alinsunod sa Climate Change Adaptation Law, ang Ministry of the Environment ay naatasang bumuo ng Impact Assessment Report, at ang output nito ay dapat kawangis ng National Climate Change Adaptation Plan. Ito ang ginagawang hakbang upang buuin ang National Climate Change Updatation Plan ng Japan. Ang mga munisipyo ay naghahanda na ng adaptation plans na angkop sa kanilang lugar, ngunit may mga munisipyo na hindi pa nakakapagkumpleto nito.
Sinusuri ng Impact Assessment Report ng Japan ang epekto ng climate change sa lipunan at ekonomiya. Ang ulat ay binabago kada 5 taon upang rebisahin ang National Adaptation Plan. Malaking pangkat ng mga mananaliksik ang gumagawa ng ulat na ito para sa Ministry of the Environment ng Japan. Iminumungkahi rin ng ISO na regular na nirerepaso ang impact assessment at ilathala kasama ng isang maikling ulat. Sa ulat noong 2021, ginawa ang pagsusuri sa 7 sektor at ipinakita ang kung paano konektado ng mga epekto sa bawat isa. Ang mga issue ay hinati sa 32 kategorya at higit pang hinati sa mga subcategories. Makikita dito ang iba't ibang uri ng likas na sakuna at ang sekto ng baybaying dagat. 3 punto de vista ang tinitignan sa pagsusuri: kahulugan ng panganib, ang maagap na pangangailan ng pagkilos, at kumpiyansa. Ang lebel ng kahalagahan ng panganib ay tinitimbang base sa laki ng epekto nito sa lipunan, ekonomiya, at sa kapaligiran. Mas binibigyan ng halaga ang panganib na mas malakas, mas malawak, at mas malalim na epekto. Dahil ang climate change ay pangmatagalan, dapat malinaw sa assessment kung kailan mararamdaman at makikita ang epekto ng climate change at kailan kailangang magdesisyon para hindi mahuli sa adaptasyon. May mga pangkontra ay inaapura lalo na kung dapat na itong simulan. Walang katiyakan ang mga prediksyon o senaryo. Mas mataas ang tiwala sa mga prediksyon na ito ay suportado ng maraming eksperto o mataas ang kalidad at madami ang mga ebidensya. Iginigiit din ng ISO na dapat ibahagi na walang katiyakan ang mga outputs. Makikita sa talaan ng resulta sa sektor ng disaster prevention sa nakalipas na 5 taon. Ang kumpiyansa at pagtitiwala ng ilang bagay ay lumaki dahil dumadami ang datos o kaalaman. Tumataas ang katibayan na ang pagbaha at coastal erosion o pagkaanod ng baybayin ay magiging mas mapanganib kahit na mabawasan ang pagbabago ng klima. Dinadagdagan ng panapanahong pagsusuri ang siyentipikong kaalaman na mahalaga kapag binabago ang National Adaptation Plan. Ang susunod na 3 slides ay magpapakita ng sala sa labat na sanhi ng 3 uri ng sakuna galing sa report. Lahat ito ay may mataas na antas ng kahalagahan, kailangan ng mabilisang pagkilos, at suportado ng maraming pag-aaral. Ang sanhi ng pagbaha ay pag-ulan sa matataas na lugar. Ang pagtaas ng antas ng dagat ay nakakadagdag sa pagbaha sa mabababang lugar. Sa kaso ng Japan, inaasahan na ang pagbabago sa tropical cyclones o bagyo ay magpapalala sa pinsala dahil ito ang sanhi ng high tide. Dahil din sa high tide na dulot ng tumataas na antas ng tubig dagat ay mas mataas ang panganib na bamaha sa mga baybayin. Ang madalas na pag-ulan at o lakas ng ulan ay nagreresulta sa mas maraming landslides at sa lawak ng pinsalang dulot nito. Ang pagguho ng lupa ay depende sa uri ng lupa at kung gaano katarik ng lupa. May 2 uri ng meteorological forcing na isinasaalang-alang sa risk assessment, ang extreme event at slow onset. Maaaring baguhin ng climate change ang dalas at tindi ng extreme events. Ang epekto naman ng slow onset ay unti-unting nakikita sa loob ng maraming dekada. Ang mga meteorological forcings na ito ay nagdudulot ng mga panganib o hazards na nagdadala ng pinsala. Inilarawan ng ISO 14991 ang pangkalahatang pamamaraan upang maunawaan ang mga panganib na dulot ng climate change. Ang pamantayan ay malaki ang sakop kaya ito'y maaaring gamitin sa iba't ibang rehiyon sa iba't ibang bansa at ng mga pribadong kumpanya. Ipinaliwanag ng bahagi 2/2 ang balangkas ng Impact Assessment Report ng Japan batay sa kahalagahan, pangangailangan ng maagap na pagkilos, at kumpiyansa. Nagbibigay din ng 3 halimbawa ng mga sakuna at sa sektor ng coastal areas. Maaaring gamitin ang risk assessment sa adaptation planning sa rehiyon at sa paghadlang sa sakuna. Kaya naman ang risk assessment ay magandang kasangkapan sa paggawa ng mga patakaran. Ipapakilala sa bahagi 3 ang konsepto ng isang impact chain. Ito ay tugma sa seksyon 6.1 ng ISO 14991. Ang paggamit ng isang impact chain at ang proseso ng pagbuo nito ay ipaliliwanag sa pamamagitan ng pagtalakay ng mga kaso mula sa Japan. Ang isang impact chain ay isang kasangkapan na nagmamapa ng mga panganib at hazards. Maaari itong gamitin sa pagsusuri at pagpili kung anong panag-anib ang bibigyan ng importansya. Ang impact chain ay generic at maaaring gamitin sa anumang sektor.
Makikita ang detalyadong paglalarawan ng impact chain sa ikalawang kabanata ng Risk Supplement ng GIS na The Vulnerability Sourcebook, tinatawag dito bilang Sourcebook. Makakatulong ang impact chain upang maunawaan ang komplikadong ugnayan ng mga epekto ng climate change sa iyong rehiyon. Sa pamamagitan ng pagsasalarawan ng koneksyon ng mga epekto, ang vulnerabilities nagiging pamilyar kaya ito ay nagiging mahalagang pundasyon sa pagpaplano ng regional adaptation. Ito ay paghahanda sa susunod na hakbang sa isang risk assessment. Ang kayarian ng impact chain ay ipapaliwanag batay sa sourcebook. Ang mga hazards at epekto nito, vulnerabilities, at exposure ay inayos mula sa kaliwa o mula sa itaas hanggang paibaba para ipakita ang mga panganib. Ang mga salik gaya ng ulan at baha ay itinuturing na risk o panganib. Maaaring magdagdag ng mga hakbang sa adaptasyon base sa salik ng mga panganib. Narito ang mga halimbawa ng impact chains sa Japan. Ang una ay magpapakita ng impact chain sa isang impact assessment report. Ang ikalawa ay sumasaklaw sa VULPIs, isang sistema na ginagamit upang makalkula ang mga vulnerability indexes ng impact chain. Ang pangatlo ay tungkol sa isang teknikal na proyekto kung saan ililipat ng VULPIs system sa mga mananaliksik sa Indonesia. Inilalarawan ng Japanese Impact Assessment Report ang paggawa ng impact chain para sa lahat ng sektor, bagamat iba ang format nito kumpara sa sourcebook. Maaaring gamitin ang impact chain upang ayusin ang koordinasyon sa pagitan ng mga sektor dahil maaaring ilarawan ang kanilang kaugnayan sa ibang disiplina. Ayon sa sourcebook, ang pag-unlad ay dapat magsimula sa isang panganib na pangunahin sa inyong interes. Iba-iba ang disenyo ng impact chain sa Impact Assessment Report na may layuning magpakita ng isang malaki at komprehensibong pananaw sa NatAyon na disaster sector at naglalayong mailarawan ang koneksyon ng iba't ibang sektor. Ang Impact Assessment Report ay naglalaman ng marami at konektadong impact chains. Nagsagawa ang Japan ng isang proyekto para makabuo ng sistema na magsusuri sa Vulnerability Index ng mga bansa sa climate change. Ito ay ginawa upang suportahan ang regional adaptation planning. Dito nabuo ang VULPIs na gumagamit ng istatiskang datos upang sukatin ang mga aspeto na nakakadagdag sa kahinaan ng Japan laban sa climate change at anong mga salik ang nagpapahina sa kakayahan ng bansa na makibagay sa pagbabago ng klima. Ito ang impact chain para sa mga landslides o pagguho ng lupa na ginawa para sa proyektong ito. Inanyayahan ang mga opisyal ng munisipyo sa isang workshop at sila ay pinagawa ng mga impact chains. Tinalakay ang adaptation priorities base sa kanilang mga obserbasyon. Inilalarawan sa 3 hanggang 5 kabanata ng sourcebook kung paano kinakalkula ang vulnerability index galing sa impact chain. Ginamit ito ng proyekto para gumawa ng vulnerability diagnosis para sa bawat lokal na pamahalaan. Tinignan dito ang mga pangunahing panganib na kinahaharap ng mga lugar at ang mga sanhi nito. Ang Ministry of the Environment ng Japan ay nagsagawa ng isang teknikal na proyekto ng pakikipagtulungan sa Indonesia na nakatuon sa adaptasyon. 8 panganib, kasama na ang pagbaha, sa pinag-aralan ng mga ekspertong Hapon at lokal na mananaliksik. Gamit ang kaukulang datos na inencode sa VULPIs, kinalkula ang Vulnerability Index ng buong Indonesia. Gumawa din ng isang manual kung saan nakasaad kung paano ay lalatag sa pulisya ang mga resulta ng proyekto. Ito ay isang resulta hinggil sa mga baha. Idinagdag ang quantitative data base sa mga factors. Pagkatapos, kinalkula ang vulnerability index sa lahat ng lalawigan sa Indonesia upang mabatid ang vulnerability ng mga sektor at rehiyon. Makikita sa mapang ito ang vulnerability index ng Indonesia. Bilang resulta, naipakilala ng proyektong ito ang mga hakbang sa pagbuo ng impact chains hanggang sa paggawa ng vulnerability index. Ang mga prosesong ito ay maaaring gayahin ng mga mananaliksik sa Indonesia. Karamihan sa mga kalahok ay tagapayo sa gobyerno ng Indonesia kaya inaasahang gagamitin ang paraang ito upang mabigyang pansin ang mga panganib sa pambansang plano ng pag-unlad at sa adaptation planning ng Indonesia. Magagamit ang mga impact chains para mabigyan ng atensyon ang mga pangunahing hamon sa adaptasyon. Maari itong magamit kahit mayroon o walang quantitative data dahil magiging basehan ito ng risk assessment. Hinihimok namin kayo na gumawa ng isang impact chain sa panganib na labis mong ikinababahala. Maaari mo itong gawing mag-isa o bilang bahagi ng isang grupo.
Tingnan natin kung paano tayo makakagawa ng impact chain. Una, pag-isipan kung anong panganib ang mahalaga para sa'yo. Sa kasong ito, gagamitin natin ang pagbaha. Pagkatapos, alamin ang kaakibat na panganib sa pagbaha at ang mga epekto nito. Kapag umulan ng malakas, tumataas ang tubig sa ilog at mas nagiging mapaminsala ang baha. Pagkatapos, isa-isahin ang mga vulnerability base sa inyong obserbasyon. Halimbawa, maraming dike na ang nasira dati. Ito ay maaaring ituring na kahinaan. Sunod, alamin ang exposure. Mahalaga sa lipunan at sa ekonomiya na protektahan ang buhay ng tao, bahay, o ari-arian mula sa mga sakuna. Pagkatapos, pag-isipan ang mga posibleng hakbang upang mabawasan ang mga panganib na ito hanggat maaari. Maari mong tignan ang sourcebook ng GIZ para sa detalyadong tagubilin. Gaya ng nakita natin, ang impact chain ay isang mabisang paraan upang maunawaan ang masalimuot na epekto ng climate change. Makakatulong ito upang isaalang-alang ang mga countermeasures at maging prioridad ang mga ito. Kahit wala o kulang ang datos, makakagawa ng impact chain mula sa obserbasyon. Bagamat inilalarawan ng impact chain ang kaugnayan ng climate change at ang epekto nito, hindi ito nagsisilbing risk assessment sa panganib na dala ng pagbabago ng klima sa hinaharap. Sa susunod na bahagi ay tatalakayin natin ang mga paraan upang maayos na mabatid ang panganib na dala ng climate change sa hinaharap. Ang proseso ng impact chain development na inilarawan sa bahagi 3 ay kinilala ang vulnerability at istruktura nito. Ang climate adaptation ay proseso kung paano makikibagay sa vulnerabilities sa hinaharap. Sa bahaging ito, ipakikilala namin ang mga kaso sa Japan na naaayon sa ISO at ipaliliwanag ang ilang paraan upang malaman ang mga posibleng panganib sa hinaharap. Makikita rito ang proseso ng pagtaya sa panganib sa hinaharap. Una, ang mga hazard projections gaya ng pag-alam kung aling lugar ang posibleng lumubog sa baha galing sa pagapan ng ilog, ay gawa gamit ang mga modelo gamit ang senaryo na nagpapakita ng greenhouse gas emissions. Ang panganib sa hinaharap ay batay sa resulta ng impormasyon sa exposure at vulnerability na makukuha sa impact chains. Hindi sapat impormasyon sa climate projection sa pagpapasya. Mahalagang suriin ang panganib base sa halaga ng nawawala sa lipunan at kabuhayan. Isa sa mga layunin ng risk assessment ay tantyahin ang pinamakataas o pinakamahal na presyong gagastusin upang maisagawa ang mga hakbang sa adaptasyon. Dahil sa napakalaking pangangailangan sa mga resources, ang climate projections ay pinapatakbo ng spatial resolutions na mahigit sa 10 kilometro kwadrado. Ang resolusyong ito ay maaaring masyadong malawak para gamitin sa pagpaplano ng lokal na adaptasyon. Gayunman, may mga kasangkapan upang mapili ang lokal na lagay ng panahon at klima mula sa datos ng buong mundo. Tinatawag namin ang kasangkapang ito na downscalers. Tingnan ang Module 5 para sa karagdagang impormasyon. Ang klima sa hinaharap ay nakasalalay sa pagpigil ng greenhouse gas emissions. Hindi ito nakasalalay lamang sa inyong bansa, kundi sa mga pulisya na ipapatupad ng lahat ng gobyerno sa buong mundo. Maraming senaryo ang binuo upang makalkula kung gaano kalaking pamumuhunan ang kailangan upang bawasan ang emisayon. Kasama na din sa mga senaryo ang tamang paglalaan ng pondo para maayos ang buhay ng marami at mapatibay ang internasyonal na kooperasyon ng mga bansa. Ang ating mga desisyon ay dapat isaalang-alang na walang katiyakan ang mga senaryo na ito. Maaaring masyadong komplikado ang mga climate models at senaryos. Kapag ganito ang sitwasyon, maaari tayong gumamit ng alternatibong impormasyon. Kung ang inyong bansa ay mayroon o gumagawa ng isang pambansang plano sa adaptasyon, ibig sabihin ay mayroon kayong climate outlook sa pambansang antas. Makatuwirang ipagpalagay na ang mga sakuna at kalamidad sa inyong rehiyon ay magpapatuloy. Para sa maapulap ang panganib na kakaharapin ng inyong rehiyon, kakailanganin mo ang isang modelo na kayang mailarawan ang mga panganib gaya ng pagbaha sa ilog. May mga online tools na maaaring magamit ng libre. 3 tools sa pagbaha ng ilog ang ipinakikita rito. Tingnan ang Module 5 para sa karagdagang detalye. Ang ilan sa mga tools, gaya ng RRI at HEC, ay magagamit lamang ng mga inhinyero na may kaalaman sa ilog. Ang iba naman, gaya ng Aqueduct Flood Tool, ay madaling magagamit ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan.
Ang proseso ng pagtasa ng impact assessment na isinagawa sa Japan ay binuod na gaya ng sumusunod. Batay sa mga datos, gumagawa tayo ng mga modelo at isinama ito sa climate predictions upang masuri ang mga posibleng epekto sa hinaharap, at nang maisaalang-alang ang mga hakbang sa adaptasyon. Narito ang isang halimbawa ng mabisang pag-aaral ng mga mananaliksik na Hapon. Una, ipinakita nila ang masasakop ng pagbaha sa mga baybayin pagtatapos ng ika-21 siglo dahil sa pagtaas ng tubig sa dagat, kasama na ang populasyon maaapektuhan. Pagkatapos, tinipon nila sa isang database ang lawak at halaga ng pag-iwas sa sakuna at pinsala sa pamamagitan ng pagpapatibay sa mga dike. Kahit na isama ang mga naitayo ng dike, mas makakatipid ang mga gobyerno sa buong mundo kung magdadagdag ng mga hakbang para sa adaptasyon. 35 lokal na munisipalidad sa Japan ang nakasama sa isang programa kung saan gumawa ng mga impact evaluation models at ipatupad ang mga hakbang sa adaptasyon sa kani-kanilang rehiyon na may suporta ng mga consultants. Ipapakita natin ang 3 kaso na mula sa disaster prevention sector. Isang lugar na malapit sa Tokyo ang isinailalim sa Project Sayo ng inland flooding. Kabilang sa sinuri ang exposure sa panganib gaya ng paggamit at alokasyon ng lupa, gaano katagal na itayo ang mga infrastruktura, at ang edad ng populasyon. Maliban sa pag-aayos ng mga hazard maps drainage capacity, isinma ng lokal na pamahalaan ang land use plan o plano sa lupa bilang bahagi ng adaptasyon. Sa Lake Imbasaton River, ipinakita ng isang climate model na titindi ang pag-ulan at naiinit ang tubig na magiging sanhi ng patuloy na pagbaha at magbagsak ng kalidad ng tubig. Sinuri ang mga nagawang pag-aaral upang gumawa ng climate prediction model. Ang numerical na data, kabilang na ang pagtatasa ng klima, ay inilagay sa modelo. 22 hakbang na ginawa sa 3 sektor, mula sa pagkontrol ng baha, pag-aayos ng kalidad ng tubig ng umaagos papasok sa lawa, at ang pangangalaga ng kapaligiran ng lawa, ay inaral upang moari kung ang mga hakbang na ito ay gumagana. Luma na ang mga irrigation ponds sa Kyushu, isang isla sa katimugang bahagi ng Japan. Kapag bumigay ang mga sapa-sapang ito, lulubha ang pinsalang dala ng baha kapag malakas ang ulan. Ang lokal na pamahalaan ay bumuo at gumamit ng modelo upang malaman kung malaki ang mababawas sa panganib kung magpapatupad sila ng mga hakbang sa adaptasyon. Iminungkahi rin ng mga mananaliksik na patibayin ang disaster prevention capacity ng rehiyong ito. Ang mga project sayo ng climate change hazards ang pangunahing tinalakay. Ang exposure at vulnerability na nakakaapekto sa lipunan ay nag-iiba sa pagdaan ng panahon kaya nag-iiba din ang panganib. Ang mga quantitative projections ay may kakayahang maipakita ang pagbabago ng panganib. Ang mga ganitong uri ng impormasyon ay matibay na ebidensya para suportahan ang maayos na desisyong politikal. Sa mga kaso ng Japan, maraming datos at siyentipikong kaalaman ang kailangan upang magamit ng maayos ang mga modelo. Kapag limitado ang kaalaman at ang dami ng dalubhasa, maaring gumamit ng mas simple pero katulad na pag-aaral gamit ang mga lumang impact chain at datos. Bagamat hindi sapat ang resulta para sa EBPM, makakatulong pa rin ang mga ito para malaman ang mga isyong dapat unahin. Pumili ng mga indicators na naangkop sa mga factor sa impact chain. Makikita dito ang halimbawa ng mga dahilan ng pagbaha ng ilog. Sa kasong ito, inaasahang mababawasan ang panganib kung magtatanim ng mga puno sa kagubatan. Ang inaasahang panganib dahil sa mga projections ay magagamit natin. Ang pagsubaybay sa mga indicators na ito din ay makakatulong malaman ang pagbabago ng panganib. Ang simpleng paraan ng risk assessment ay hindi malayo sa mga kaso mula sa Japan. Ang pag-unawa sa pangangailangan ng mga opisyal sa lokal na pamahalaan, nang may kaunting suporta mula sa iba, ay sapat sana sa risk information. Ang isang simpleng risk assessment ay magsisilbing paunang pagsusuri na magiging pundasyon ng mas may sensing pagsusuri sa hinaharap. Hindi madali para sa mga lokal na pamahalaan na bumuo ng may-sensi na risk projections. Kahit na ang maunlad na mga bansa ay umaasa sa mga consultants at mga mananaliksik na dalubhasa dito, at may suporta mula sa pamahalaang sentral. Ang pagtansya sa pinansyal na halaga ng panganib ay mahalaga, subalit ang ganitong pagsusuri limitado pa rin kahit sa Japan.
Ipinakilala namin ang risk assessment bilang proseso upang makagawa ng pangunahing tala ng impormasyong kakailanganin sa paggawa ng adaptation plan sa isang rehiyon. Sa bahagi 5.5, ipapaliwanag kung paano magagamit ang risk information sa paggawa ng pulisya. Ang risk information sa climate change adaptation ay nagbibigay ng linaw kung paano maaapektuhan ng pagbabago ng panganib sa hinaharap ang buhay ng tao at ang lokal na sosyo-ekonomikong aspeto ng lipunan. Limitado nga lamang ang gamit nito sa pagtatasa ng hazards. Ang pinaka-nakakapaghikayat na impormasyon ay ang pagtansya sa pinsalang mangyayari sa hinaharap dahil sa climate change. Ngunit ang mga lumang impormasyon ay mahalaga din sa paggawa ng batas, pulisya at alituntunin. Kapag hindi sapat ang impormasyon upang magbigay ng makahulugang tansya sa halaga ng pinsala, o kung ang panganib ay mahirap sukatin sa perspektibo ng ekonomiya gaya sa mga likas na ecosystems, halimbawa, maaaring pa ding gumawa ng pagsusuri base sa paningin at obserbasyon ng mga residente, administrador, o mga eksperto. May 3 gamit ang risk information. Sa kabuuan ng materyal na ito, ipinaliwanag namin na ang risk information ay maaaring gamitin para sa pagplano ng adaptation at disaster prevention para sa rehiyon. Ito'y maaaring maging saligan para maipaliwanag ang kahalagahan ng maaga at maayos na resource mobilization para sa adaptasyon at pag-iwas sa sakuna. Maaari ring gamitin ang risk information para makipagtulungan ang mga residente at pribadong mga negosyo at kumpanya na sumunod sa alituntunin ng adaptation plan at voluntaryong tumulong sa pagpapatupad nito. Ang ultimong layunin ng risk information ay patatagin ang komunidad laban sa sakuna. Nakakatulong ang adaptation plan para ma-maximize ang mga hakbang sa pakikibahay sa inyong rehiyon. Masusuportahan ang pagpapatupad ng mga plano kung ito ay na-adapt sa bawat sektor, for example, disaster prevention sector. Ito ang concept ng mainstreaming na ipinaliwanag sa Module 2. Ang risk information ay ang batayan ng evidence-based policy making o EBPM. Kapag inaayos ang pondo para sa implementasyon ng mga proyektong pang-iwas sa sakuna, kailangang mabigyan ng 4 na dahilan ang mga awtoridad na may hawak ng budget o mga internasyonal na ahensya sa halaga ng pamumuhunan bago ang sakuna. Ang malinaw na risk information ay nakakatulong sa mabilis na paglalabas ng pondo para sa adaptasyon. Nakakatulong din ang risk information upang mahikayat ang mga residente at pribadong sektor sa adaptation at disaster prevention plans. Ang ganitong impormasyon ay nagbibigay ng ideya sa mga pribadong tao at grupo kung paano sila kusang loob na tutulong sa gobyerno para ipatupad ang mga plano. Ang Japan, Thailand, at ang Pilipinas, halimbawa, ay may mga website na naglilimbag ng risk information para sa layuning ito. Kailangan ng pondo para maipatupad ang mga hakbang ng adaptasyon. Halimbawa, ang halaga ng mga hakbang sa pakikibagay, gaya ng pagtatayo ng mga dike, ay dapat mas mura kumpara sa pinsalang sosyal at ekonomiko ipinapakita sa mga senaryo. Ang maayos at makatwirang pagpapatupad ng adaptation measures na nakabatay sa risk information ay mahalaga para sa angkop na resource mobilization. Ang bawat pondo ay nakatuon sa layunin ng nagbibigay nito at kailangang makatwirang magastos. Dahil dito, kailangang pag-isipan kung paano magagamit ang risk information para maging malinaw ang layunin ng mga proyektong nangangailangan ng pondo. Ang umuunlad na mga bansa ay karaniwang may makukuhang tulong mula sa ibang bansa pandagdag sa bideget na nakukuha nila sa sentral na pamahalaan. Napakahalaga na ipaliwanag ang aspeto ng gastos at pakinabang o cost and benefit habang inaayos ang lokal na budget para sa pagpapatupad ng mga hakbang sa adaptasyon. Ang paghahambing ng tinatayang total na pinsala at ang buong halaga ng mga hakbang ng adaptasyon ay magbibigay ng ganitong paliwanag. Kahit walang datos na quantifiable o may ma-ISO na bilang, maaari ka pa ring humiling ng karagdagang alokasyon para sa pang-araw-araw na gawain gamit ang risk information upang unti-unting mapondohan ang mga proyekto. Ang mga ahensyang internasyonal at ang mga pondong nilalabas nila ay may nakaayon sa kanilang layunin at pulisya. Maliban sa tradisyonal na donors, may pondo na maaaring makuha sa mga climate financiers na nakafocus sa adaptasyon. Ang Climate Technology Center and Network, o CTCN, ay isang teknikal na mekanismo ng kooperasyon na nagbibigay ng teknikal na tulong kung hihilingin ng gobyerno ng mga umuunlad na bansa. Ang Green Climate Fund,
o GCF, ay nagbibigay ng angkop na pondo para patibayin ang mga adaptation measures na napatunayang nakakatulong sa komunidad at bansa. Mahalagang malaman ang prayoridad ng mga institusyon kapag sila ang lalapitan para sa pondo. Mahalagang maunawaan ang kanilang mga plano sa negosyo, at laki ng kanilang mga budget, at ang kanilang nga interes. Ang pagpaplano, paggamit ng pondo sa nararapat na programa, at paglalaan ng probisyon sa impormasyon ang mga susi para sa matagumpay na pagpapatupad ng mga plano ng adaptasyon. Ang mabisang paggamit ng Risk Informed One ay makakadagdag sa kakayahang bumagay ng inyong rehiyon at makakatulong sa pagiging matatag ng inyong mga komunidad. Muli nating bisitahin ang Module 3. Ang Impact Assessment Reports ay inihanda sa Japan upang makatulong sa pagrerepaso ng nasyonal na plano kada 5 taon. Ipinakita namin ang balangkas sa pagtatasa ng epekto ng sakuna sa punto de vista ng significance, urgency, at confidence. Pinag-aralan din natin ang balangkas ng assessment results sa sektor ng disaster prevention at ang proseso ng risk assessment. Ang impact chain ay isang mabisang paraan upang maunawaan ang komplikadong epekto ng climate change, upang isaalang-alang ang mga hakbang sa adaptasyon, at kung alin sa mga panganib ang unahing. Ito ang unang hakbang ng risk assessment. Ito'y mapapakinabangan kahit limitado o walang datos na quantitative. Ang risk predictions ay nagagawa kapag pinagsama ang inaasahang climate predictions sa vulnerabilities ng rehiyon na pinag-aralan sa pamamagitan ng impact chains. Napakahalaga ng risk information para sa EBPM. Ang mga project sayon na quantitative at maasahan ay magandang gamitin para suportahan ang pagpaplano, mabilis sayon ng pondo, kagamitan at tauhan, at sa pagbabahagi ng impormasyon. Sa paggawa ng mga patakaran, ang risk information ay matibay na saligan para sa pagpaplano at pagpapakilos ng resources. Ito ay isang prosesong EBPM. Ang Module 4 na ay magpapasok ng pagpaplano sa adaptasyon sa lokal na antas. Magpapakita din ito ng mga halimbawa kung paano magagamit ang risk information sa pagpapatupad ng adaptasyon.